Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba, ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito ang tatalakayin po natin at pag-uusapan ay may kinalaman dito po sa mga threats kay Kimi kung saan hindi po pinalagpas. So si Paolo din daw po ay umaksyon na rin. Pero bago po lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell natin na nariyan po sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman po kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And eto na nga, bilang paniniwala, narito yung mga nasagap natin sa social media na balita patungkol sa Kim Pao. So, unahin natin ang tungkol dito sa grabe naman pong pang mamaliit kay Kimi na kung saan hindi naman daw talaga tunay na relevant. So, sabi dito, buti nga isiningit pa yan sa TS. Kahit puro bashing ang nakukuha at hindi marunong sa hosting. Kung wala yan sa TS, ano kayong TS? Baka ST or Showtime. Hindi yan makikita whole week sa TV. Maliban na lang kung may LT ulit. Pero pag wali na sa TS at ASAP yan, para lang masabi na relevant pa rin. Okay. So, inaakusahan naman niya si Kim na wali na artista kung walang ka-love team. Ganun ba? Ayan, ibig sabihin daw kasi nakikita lang si Kimi because kung walang Showtime at ASAP, dahil lang sa love team. Kung may love team lang daw ulit na nagpaparamdam si Kim. Pero yung totoo, kung wala daw pong Showtime, walang ASAP, siguro sa kangkungan pupulutin ang ibig niya sabihin kay Kim. Para lang daw kasing masabi na relevant ay pumapasok sa Showtime or nasa Showtime at nasa ASAP. Grabe pa, i-underestimate ang hosting skill ni Kimi, Hindi daw marunong mag-host, buti daw pinapapasok pa sa show. Maigi pa kayo, Alam yung ibig sabihin ng mahusay sa pag-host. Mukhang yung mga kasi, mga nagpanalo kay Kim, yung nagbigay ng award kay Kim bilang female host of the year, ganyan, mukhang walang alam. Palit na lang kaya kayo ng trabaho, charot. Grabe, galing magmagaling ng taong to na nagmamagaling pa. FYI, yung nilalait po sa pag-host, nakakakuha yan ng award. So, yung hindi po mabibigyan ng award si Kim bilang best host kung hindi yan marunong mag-host. Ano ba? Lahat na lang talagang binabato nila kay Kim. Wala nang maisip yung mga to. Sabi pa niya dito, gago, mas pinagmamalaki nila yung love team kaysa sa solo artist. Yak, pangit ang mindset. Mana nga sa idol, ha. Di ba kayo nakakahalata na kaya binibigyan ng love team ang idol nyo kasi hindi kayang mag-solo? Saka mas may impact sa tao kapag ka-solo artist kaysa love team. Kaya wag TNGA please. Ano ba? Hindi nga love team ang Kim Pao Partner sila, okay? And solo artist si Kimi, tagal na panahon Solo artist si Kimi, pero napaka-relevant pa rin niya hanggang ngayon. Magbigay ka nga ng solo artist na walang naging partner sa sa trabaho. Like kahit yung mag-asawa role. So mga solo artist yun, pero may mga asawa sa kanilang role, di ba? So ganun ang Kim Pao ngayon. Hindi sila love team, they are partner. Okay? So anong doon, yak doon. OMG, anong mindset yun? Kaya nga, sinasabi ni Paolo na hindi talaga sila love team
They are partner. Okay? Kayo ata yung mga bingi. Anyways, ito pa, sabi dito, paano pag wala na yung ka-love team yung idol nyo? Eh, di back to zero siya. At maghihintay ng panibago while solo artist kahit mawala ang love team, hindi pa rin mag-stop yung projects kasi kaya niya mag-isa buhatin ang sarili niya. Ayan, bulag-bulagan lang kayo sa part na kapag walang love team idol nyo, wala siyang project. Ha? Anong sinasabi niyo? Naniniwala kami na kayang-kaya ni Kim Chiu mag-solo. Actually, hindi po kinakailangan ni Kim na sumabit sa kahit na anong love team. Hindi kinakailangan ni Kim sumabay sa mga trend. Bakit? Kasi siya mismo yung trend. Ewan ko bakit niyo nasasabi yan na hindi kayang buhatin ni Kim yung sarili niya. FYI, sariling sikap ni Kim kung ano man at nasaan man siya ngayon. Maybe nasasabi niyo lang ngayon, yaang mga bagay na yan kasi hindi niyo matanggap ang katotohanan. Anyway, let's move on at pag-usapan nga yung next topic natin ngayong gabi. Tungkol nga ito sa naging threat kay Kimi na kung saan hindi talaga po palalagpasin ang ano na yan na dapat ay bigyan daw ng legal action. So, mainit ang pinag-usapan sa social media, di ba? Kasi dapat lang naman daw po na anuhan yan ng legal action para madala at malaman na hindi tama yung kanilang ginagawa. So, dapat nga daw padaliin ang pagbibigay ng legal actions. And ito nga yung naging statement ng Star Magic. Star Magic does not tolerate threats, derogatory remarks, and other personal attacks made online against our artists. This ask have serious and damaging consequences, and we will take legal action if necessary. So, ayan, kung kinakailangan, they will take legal action. So, wala pang, talaga, kung kinakailangan daw ang sabi, ay, kumbaga panakot pa lang din ito sa mga, sa mga hilig mag-threat, ganyan. Malaking lesson din siguro yung nangyari nga kay Eman because of bullying, and ito yung iniiwasan ng management, and dapat lang naman talaga, di ba, na-actionan yung ganitong bagay. And sabi naman ng mga fans, dapat talaga magtago na itong mga toxic na tao na yan na walang magawa sa buhay. And ang ilang mga fans naniniwala nga din po na malamang raw po isa si Paolo Avellino sa nangumbinse at talagang nagsabi na dapat bigyan ng aksyon at huwag hayaan dahil mahal na mahal niya si Kim Chiu. Dapat hindi daw barahil isa si Pao sa sabing hindi dapat palagpasin yung mga bagay na yan. Kaya dapat daw magtago na itong mga taong ito. Itong mga toxic na tao na to na walang magawa sa buhay. So, hope talaga na yung mga threats, kasi wala namang ginagawang masama si Kim nakakagalit. Tunay na ang buti naman ni Kim Chiu, wala siyang ginagawang masama. Ayan, nakakatanggap ng ganito na hindi na dapat, hindi na tama, at hindi na dapat tinotolerate, hindi hinahayaan, huwag gawing normal, hindi dapat ginagawang normal sa social media. I think, isang magandang lessons din na dapat ay bigyan ng actions para mahinto na yung tungkol nga kay Eman na because of bullying, dahil sa dami ng mga negative chuchu, may mga threats pa na natanggap din siya before. Ito iniiwasan ng Star Magic. And baby, gano'n na rin nga daw po si Paolo Avellino. Kaya dapat talagang kumbinsihin na may managot. Dapat may masampulan. So, kayo guys, anong inyong say patungkol dito? Pa-comment ka lang po dyan sa baba. Hindi talaga deserve ni Kim, no? Ang buting tao ni Kim, wala po siyang ginagawang masama. Ayan, sa iba, puro pagtulong, kabutihan lang yung pinapakita niya. Tapos, ang harsh
mga bashers sa kanya na wala mapagbasehan yung kanilang galit kung saan ba nanggagaling. Anyway, hanggang dito lang muna nating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa mga susunod nating chikas patungkol sa Kim Pao. Maraming pong salamat.